Ipa-institutionalize ang batang yan bago pa lumala ang lahat, attorney. He is a disgrace to the family name. Isang sumpa na hindi ko hahayaang sumira sa reputasyon ng mga Del Fiero. Ang boses na yon ni Doña Esmeralda ay parang isang matalim na labaha na humihiwa sa malamig na hangin ng silid-aklatan. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng pagmamahal. Para sa kanya, ang sariling apo na si Joaquim ay isa lamang mantsa sa kanilang marangal na pangalan, isang depektibong kagamitan na kailangang itapon at ilayo sa paningin ng mundo. Pero Doña Esmeralda, paano si Marcos? Ang narinig na tanong ng abogado sa kabilang linya. Siya ang ama. Kapag nalaman niyang balak ninyong ilayo ang bata sa ilalim ng isang psychiatric confinement nang walang pahintulot niya, huwag mong intindihin ang anak ko. Marcos is too weak, too blinded by the ghost of his late wife. Habang abala siya sa pagluluksa, kailangang makuha ko na ang ganap na kontrol sa trust fund ni Joaquim. Attorney, gawin mo ang lahat ng paraan. I want that boy gone by next month. Sa likod ng makapal na kurtina ng dambuhalang pintuan, naninigas ang katawan ni Feli. Nakaluhod siya sa malamig at mamahaling marmol na sahig. Ang kanyang dalawang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang basang-basahan na puno ng amoy ng kemikal at dugo. Kanina lamang ay nagkaroon ng matinding sumpong si Joaquim. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng nakagat ng bata ang isa sa mga VIP guest ni Doña Esmeralda. At ngayon, ang dugo sa sahig na yon, ang pilit na binubura ni Feli. Napaka-ironiko ng buhay. Habang ang lola ng bata ay abala sa pagpaplano kung paano ito itatapon tulad ng isang basura, si Feli, isang hamak na labandera na naging pansamantalang tagapag-alaga. Ang siyang tanging nagmamalasakit na linisin ang bawat bakas ng sakit na naiwan ng bata. Ramdam ni Feli ang hapdi sa kanyang sariling braso. Mayroon din siyang kalmot mula kay Joaquim nang subukan niya itong kalmahin kanina, ngunit hindi niya iyon iniinda. Ang mas masakit ay ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng matandang babae. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Feli. Ang basahan sa kanyang kamay ay nanginginig. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang pumasok sa silid na yon at sabihin sa matanda na si Joaquim ay hindi sumpa, kundi isang batang naghahanap lamang ng kalinga sa gitna ng kadiliman. Ngunit sino nga ba siya? Siya ay si Feli lamang, ang babaeng walang pangalan sa bahay na ito. Ang babaeng ang tanging halaga ay ang kanyang kakayahang maglinis ng kalat ng mga mayayaman. Narinig niya ang papalapit na mga yabag. Mabilis na yumuko si Feli. Idinikit ang kanyang mukha sa sahig. Pilit na nagmistulang bahagi ng mga muebles upang hindi mapansin. Bumukas ang pinto at lumabas si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matunog na tunog sa marmol. Tumigil ang matanda sa harap mismo ni Feli. "Nandyan ka pa pala," ang malamig na sabi ni Doña Esmeralda. Tiningnan niya si Feli mula ulo hanggang paa, na parang nakatingin sa isang maruming insekto. "Siguraduhin mong walang matitirang bakas ng dugo rito. At pagkatapos niyan, pumunta ka sa kusina. Huwag kang magpapakita kay Joaquim hanggat hindi ko sinasabi. Baka lalo lang siyang maging hayop kapag nakita ang pagmumukha mo." Hindi nakaimik si Feli. Ang kanyang lalamunan ay parang tinutuklap sa sobrang panunuyo. Nanatili siyang nakayuko hanggang sa lumayo ang matanda. Sa bawat segundong lumilipas, ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumitindi. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang buntong hiningang puno ng pait at takot. Maya-maya pa ay bumukas ang pangunahing pinto ng mansyon. Pumasok si Marcos. Ang kanyang hitsura ay parang isang taong pasan ang buong mundo. Gusot ang polo, magulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay walang kislap. Nang makita niya si Feli na nakaluhod pa rin sa sahig, tumigil siya. "Feli!" ang tawag niya. Ang kanyang boses ay garalgal sa pagod. "Nasaan si Joaquim? Balita ko ay nagwala na naman siya." Tumingala si Feli. Gusto niyang sabihin ang lahat,
Gusto niyang isumbong ang balak ng kanyang ina. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nakita niya ang hitsura ni Marcos. Isang amang sirang-sira na ang bait dahil sa paulit-ulit na trahedya. Nasa itaas na po siya, Sir Marcos. Natutulog na po pagkatapos uminom ng gatas. Ang mahinang sagot ni Feli. Hindi sumagot si Marcos. Tiningnan lamang niya ang basahan sa kamay ni Feli na may bahid pa ng dugo. May kung anong galit at lungkot ang dumaan sa kanyang mga mata. Sana ay hindi na lang siya ipinanganak kung magdurusa lang siya ng ganito. Ang bulong ni Marcos na sapat na para marinig ni Feli. Tumayo si Marcos at dinalampasan ng babae nang hindi man lang ito tinatapunan ng tingin. Ang bawat hakbang niya palayo ay parang isang pako na ibinabaon sa puso ni Feli. Ang kawalang pag-asa ng isang ama at ang kalupitan ng isang lola, ito ang dobleng dagok na kasalukuyang sumasakal sa buhay ni Joaquim. Naiwan si Feli na mag-isa sa gitna ng malawak at marangyang pasilyo. Ang katahimikan ng mansyon ay tila isang malaking halimaw na handang lumamon sa sinumang mahina. Tiningnan niya ang kanyang mga palad na puno ng gasgas at amoy ng kemikal. Isang luha ang pumatak, mabilis na humalo sa tubig sa kanyang balde. Hanggang kailan matitiis ng isang pusong sugatan ang ganitong kalupitan? Kaya ba ng isang hamak na katulong na iligtas ang isang batang ang sariling pamilya ang nagtutulak sa kanya sa bangin ng kabaliwan? Habang pinagmamasdan ni Feli ang madilim na hagdan patungo sa silid ni Joaquim, isang desisyon ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na alam niyang maaaring maging mitsa ng kanyang sariling kapahamakan, ngunit hindi niya kayang talikuran. Sa ilalim ng mga ilaw na kristal at gintong palamuti ng mansyong ito, may isang lihim na nagsisimula ng bumangon. At siya lamang ang may hawak ng susi upang pigilan ang darating na trahedya. Ngunit sa kanyang paglingon sa anino sa dulo ng pasilyo, nakita ni Feli ang isang pares ng mga matang nagmamasid. Si Bianca, ang yugto ng lahat ng dumi sa bahay na ito, ay nakatayo roon. May hawak na hiringgilya at isang mapanuyang ngiti. Akala ko ay ligtas ka rito sa loob ng iyong silid, pero ang sarili mong pamilya ang siyang tunay na rehas sa iyong maliit na mundo. Ang bulong na yon ni Feli ay tila isang panalangin pilit na kumakawala sa kanyang dibdib, habang dahan-dahan niyang binubuksan ang pinto ng silid ni Joaquim. Sa loob, ang kadiliman ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa bawat sulok, maliban na lamang sa maliit na liwanag na nagmumula sa siwang ng bintana. Doon, sa gitna ng dambuhalang kama na parang isang malawak at malungkot na isla, nakita niya ang maliit na katawan ng bata. Nakabaluktot ito, nanginginig, at tila pilit na nagtatago mula sa mga aninong gawa ng kanyang sariling isipan. Hindi na nakapagpigil si Feli. Nilapitan niya ang bata, ang kanyang mga yapak ay hindi man lamang lumikha ng tunog sa makapal na alpombra. Nang maupo siya sa tabi ni Joaquim, naramdaman niya ang init ng lagnat na namumuo sa balat ng bata. Ang kanyang mararaming kamay, ang mga kamay na kanina lamang ay nagkuskus ng dugo at dumi, ay dahan-dahang humawak sa malambot na buhok ni Joaquim. Sa pagkakataong iyon, hindi siya isang katulong. Hindi siya ang babaeng kinamumuhian ni Doña Esmeralda. Siya ay isang ina na nawala ng sariling anak, at sa bawat hibla ng buhok ni Joaquim, hinahanap niya ang kapayapaang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Nagsimulang humuni si Feli, isang lumang himig ng isang Tagalog na oyayi, ang unti-unting pumuno sa silid. Ili-ili, tulog anay, wala diri ang iyong nanay. Ang kanyang boses ay hindi perpekto. May bahid ng gasgas mula sa mga tao ng pagtatrabaho, ngunit puno ito ng isang uri ng pag-ibig na hindi nabibili ng ginto. Habang umaawit siya, ang nanginginig na katawan ni Joaquim ay unti-unting kumalma. Ang mga kamao nitong nakakuyom ay dahan-dahang bumuka, na tila ba ang musika ni Feli ay isang mahiwagang gamot na humihilom sa mga sugat na hindi nakikita.
Sa kabilang panig ng pintuan, na bahagyang nakabukas, nakatayo si Marcos. Balak sana niyang pumasok upang tingnan ng anak, ngunit napatigil siya sa naririnig. Ang oyayi ni Feli ay tila isang tinik na tumutusok sa kanyang naninigas na puso. Naalala niya ang kanyang yumaong asawa. Naalala niya ang mga panahong ang bahay na ito ay puno pa ng tawa at hindi ng mga sigaw ng takot. Sa dilim ng pasilyo, ang isang luhang matagal nang itinatago ni Marcos ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang pisngi. Ngunit kasabay ng kalungkutang iyon ay ang pagdududa, ang lason na itinanim ng kanyang ina. Mapagkakatiwalaan ko ba talaga ang babaeng ito? O isa lang siyang mapagpanggap na nagnanais makuha ang loob ko? Sa loob ng silid, napansin ni Feli na may isang maliit na aspil na nakatusok sa laylayan ng suot na pantulog ni Joaquim. Marahil ay naiwan ito ng mga mananahi o sadyang inilagay doon ng kung sinong may masamang balak upang saktan ng bata tuwing gagalaw ito. Maingat niyang inabot ang aspil, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Eksaktong sa sandaling yon, tuluyan nang itinulak ni Marcos ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kamay ni Feli, at ang kumikinang na dulo ng aspile ay tila isang patalim sa paningin ni Marcos. Ang alaala ng mga babala ni Doña Esmeralda tungkol sa panganib na dala ni Feli ay biglang nag-alab sa kanyang isipan. Anong ginagawa mo sa anak ko? Ang kulog na boses ni Marcos na pumunit sa katahimikan. Bago pa man makapaliwanag si Feli, naramdaman na niya ang isang malakas at mainit na sampal na dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas ng impact ay naging sanhi upang mapalingon ang kanyang ulo sa isang tabi, at ang lasa ng dugo ay agad na humalo sa kanyang laway. Ang aspilis sa kanyang kamay ay nahulog, nawala sa dilim ng alpombra. Sir Marcos, hindi po. Ang aspil po. Ang nauutal na sabi ni Feli, habang hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang puso ay parang dinudurog ng isang dambuhalang kamay. Hindi ang sakit ng sampalang nagpapaiyak sa kanya, kundi ang kawalan ng tiwala sa mga mata ng lalaking inaakala niyang makakaunawa. Ngunit hindi nakikinig si Marcos. Mabilis niyang binuhat si Joaquim na ngayon ay nagising na at nagsimulang muling mag-hysterical dahil sa gulat. Ang bata ay nagsimulang sumigaw, iwinawasiwas ang kanyang mga kamay, at sa gitna ng kaguluhan, muling nabaon ang kuko ng bata sa braso ni Marcos. Lumabas ka! Lumabas ka rito bago pa ako makagawa ng bagay na pagsisihan ko. Ang sigaw ni Marcos, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pait. Tumayo si Feli. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Tumingin siya kay Joaquim na ngayon ay lalong nagdurusa sa bisig ng kanyang sariling ama. Gusto niyang magmakaawa. Gusto niyang ipaliwanag na ang bawat galaw niya ay para sa ikabubuti ng bata. Pero sa huli, tanging ang tahimik na pag-iyak lamang ang kanyang nagawa. Habang naglalakad siya palabas ng silid, nadaanan niya si Doña Esmeralda na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang matanda ay nakasandal sa pader, may hawak na baso ng alak, at isang mapanuyang ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Ang mga mata nito ay tila nagsasabing, "Sinabi ko na sa'yo, dito sa bahay na ito, ang boses ko lamang ang katotohanan." Pumasok si Feli sa kanyang maliit at madilim na kwarto. Sa ilalim ng hagdan, naupo siya sa sahig. Niyakap ang kanyang mga tuhod at hinayaan ng kanyang sarili na lamunin ng pait. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Kung ang taong dapat magprotekta sa iyo ang siyang unang nananakit sa iyo, saan ka patatakbo? At hanggang kailan mananatiling lihim ang mga lason na unti-unting pumapatay sa kaluluwa ng isang batang walang kalaban-laban? Habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa bubong ng mansyon, lumilikha ng isang malungkot na ritmo sa katahimikan. Hindi alam ni Feli na may isang pares ng mga mata pa ang nagmamasid sa kanya mula sa bintana ng kusina. Isang taong may hawak na ebidensyang maaring magpabagsak
sa buong pamilya Del Fiero o maging mitsa ng mas malalim na trahedya. Ang amoy ng kahirapan ay hindi kailanman maaalis ng kahit anong mamahaling sabon, Feli. Kahit balutin mo pa ang sarili mo ng mga oyayi at mapagpanggap na malasakit, nananatili kang isang dumi sa mansyong ito. Ang mga salitang iyon ni Doña Esmeralda ay tila mga latay ng talsik ng kumukulong mantika sa balat ni Feli. Nakatayo ang matanda sa pintuan ng kusina, suot ang kanyang sidang pantulog na kulay dugo, habang pinagmamasdan si Feli na abala sa paghuhugas ng mga naglalakihang kaldero sa ilalim ng malamig na agos ng tubig. Ang pisngi ni Feli ay tila ba isang lanta na talulot ng rosas, namumula, namamagaga at may bakas pa ng mga daliri ni Marcos mula sa nagdaang gabi. Hindi ko po intensyong makuha ang loob ni Sir Marcos, Doña Esmeralda. Ang mahinang sagot ni Feli. Ang kanyang tinig ay tila isang kandilang unti-unting nauubos ang mitsa. Gusto ko lang pong makatulong kay Joaquim. Nakikita ko po ang takot sa kanyang mga mata tuwing, "At sino ka?" Para basahin ang mga mata ng isang Del Fiero. Ang putol ni Esmeralda, ang kanyang boses ay naging isang matalim na bulong. Lumapit siya kay Feli, ang bawat hakbang ay tila isang banta. Isang hamak na labandera na galing sa kung saang squatter. Huwag mong gamitin ang malasakit bilang maskara ng iyong ambisyon. Alam ko ang mga katulad mo. Gagamitin ng bata para makakuha ng puwang sa puso ng ama. At pagkatapos ay nanakawin ng lahat ng makukuha. Sa labas ng kusina, naririnig ang mabibigat na yabag ni Marcos pababa ng hagdan. Agad na nagbago ang anyo ni Doña Esmeralda. Ang kanyang matalim na mukha ay biglang napuno ng kunwaring pag-aalala at pait. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, tila ba nahihirapan siyang huminga, at dahan-dahang naupo sa isa sa mga silya sa hapagkainan. "Marcos, anak!" Ang tawag ni Esmeralda nang makita ang anak na pumasok sa kusina. "Mabuti at gising ka na. Hindi ako nakatulog ng maayos. Natatakot ako para sa seguridad natin sa loob ng bahay na ito. Pagkatapos ng nangyari kagabi, pakiramdam ko ay may mga taong hindi natin dapat hinayaang pumasok sa ating pintuan." Tumingin si Marcos kay Feli at pagkatapos ay iniwas din agad ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na bato. Walang emosyon, walang bakas ng pagsisisi sa sampal na ibinigay niya. "Ano na naman ang problema, ma?" Ang tanong niya habang nagsasalin ng kape sa kanyang tasa. "Ang singsing ko, Marcos, ang minana ko pa sa lola mo. Ang hiyas na yon ang simbolo ng ating dangal. Nawawala ito sa aking tukador," ang sabi ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring takot. "At sino lang ba ang pumasok sa silid ko kaninang madaling araw para kumuha ng maruruming damit? Sino lang ba ang may access sa lahat ng sulok ng bahay na ito habang tulog ang lahat?" Nanlamig ang buong katawan ni Feli. Ang tubig na dumadaloy sa kanyang mga kamay ay tila naging yelo. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis na tila isang ibon na nakakulong sa hawla. "Donya, wala po akong kinuha. Hindi ko po magagawa iyon." "Tumahimik ka!" Ang bulyaw ni Marcos. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Nagpatahimik maging sa huni ng mga insekto sa labas. "Ma, baka nailagay mo lang sa ibang lugar. Huwag tayong magbintang ng walang ebidensya." "Ebidensya? O sige, tingnan natin." Ang hamon ni Esmeralda, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tagumpay. "Feli, kung wala kang itinago, ipakita mo sa amin ang bulsa ng iyong apron. Ipakita mo ang laman ng iyong maliit na bag sa ilalim ng hagdan." Parang isang robot na walang buhay na sumunod si Feli. Ang bawat hakbang niya patungo sa kanyang munting silid ay tila isang lakad patungo sa sarili niyang bitayan. Alam niyang wala siyang kinuha, ngunit ang takot sa kanyang dibdib ay hindi mapawi. Sa likod niya, sumunod si Marcos at si Doña Esmeralda.
Ang huli ay may hawak na panyo sa kanyang ilong. Tila ba diring-diri sa amoy ng silid ng katulong. Kinuha ni Feli ang kanyang luma at kupas na bag. Binuksan niya ito sa harap nila. Sa loob ay naroon lamang ang kanyang maliit na pitaka, isang luma at gasgas na suklay, at ang isang larawan ng kanyang yumaong anak na nakabalot sa plastik. Inilabas niya ang lahat ng iyon nang may nanginginig na mga kamay. Wala po rito, Sir Marcos. Ang bulong ni Feli, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha. Ang bulsa mo, Feli. Ang bulsa ng iyong apron. Ang muling utos ni Esmeralda. Ang kanyang tinig ay puno ng antisipasyon. Isinuot ni Feli ang kanyang kamay sa malalim na bulsa ng kanyang apron. Doon, naramdaman niya ang isang matigas at malamig na bagay. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa isang iglap, tila ba ang buong mundo ay bumagal. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kamay. Isang matunog na bakal ang humalik sa semento nang bitawan ni Feli ang hawak. Lumikha ito ng isang tunog na bumasag sa nakakabinging katahimikan ng silid. Doon, sa ibabaw ng maruming sahig, ay kumikinang ang isang dambuhalang brilyante na nakabaon sa gintong singsing. Ang singsing ni Doña Esmeralda. Huli ka, ang tila bulong ng demonyo na lumabas sa mga labi ni Esmeralda. Tumingin si Marcos sa singsing at pagkatapos ay kay Feli. Ang galit sa kanyang mga mata ay hindi na lamang basta puot, kundi isang malalim na pagkadismaya na tila ba tinatraidor siya ng huling taong pinagkatiwalaan niya para sa kanyang anak. Sir Marcos, maniwala po kayo. Hindi ko po alam kung paano napunta yan doon. Itinalim po ako. Ang hiyaw ni Feli, habang lumuluhod siya sa harap ni Marcos, pilit na hinahawakan ng laylayan ng pantalon nito. Ngunit mabilis na umiwas si Marcos. Ang kanyang mukha ay tila naging isang maskara ng kamatayan. Akala ko ay ikaw ang sagot sa panalangin ko para kay Joaquim. Pero isa ka lang palang magnanakaw na may matatamis na salita. Sa likod ni Marcos, nakita ni Feli ang mukha ni Bianca, ang yugto ng lahat ng dumi na nakatayo sa anino ng pintuan. Ang unit ng gamot na kanina lamang ay hawak nito ay mabilis na itinago sa likod, habang ang isang mapanuyang kindat ang ibinigay nito kay Feli. Bago pa man makapagsalita muli si Feli, narinig niya ang malakas na pagbukas ng pintuan sa itaas at ang isang basag na tinig ng bata na tumatawag sa kanyang pangalan sa gitna ng matinding takot. Si Joaquim ay gising na at ang tanging taong pinagkakatiwalaan nito ay kasalukuyang hinahatulan ng kamatayan sa harap ng kanyang mga mata. Ang bawat butil ng kanin na kinakain mo sa bahay na ito ay nagmula sa aking pawis. Ngunit ang bawat luhang dumadaloy sa iyong pisngi ay gawa sa iyong sariling kasinungalingan. Wala kang karapatang manatili rito kahit isang segundo. Ang tinig ni Doña Esmeralda ay tila isang malupit na hatol na dumudurog sa huling hibla ng dangal ni Feli. Nakatayo ang matanda sa gitna ng sala. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa nabawing singsing, habang si Marcos ay nakatalikod, nakatingin sa malayo, na tila ba ang presensya ni Feli ay isang maruming mantsa na ayaw na niyang sulyapan. Nanatiling nakayuko si Feli sa malamig na sahig. Ang kanyang lalamunan ay parang nilalamon ng mga bubog. Bawat lunok niya ay may kasamang hapdi na hindi kayang pawiin ng anumang tubig. Hindi siya umiiyak ng malakas. Ang tunay na sakit ay walang tinig. Ang naririnig lamang sa malawak na silid ay ang mabigat na paghinga ni Marcos at ang mahinang kalansing ng mga alahas ni Doña Esmeralda habang inaayos nito ang kanyang sarili. Sa mga sandaling iyon, ang tanging nasa isip ni Feli ay si Joaquim. Sino na ang aawit para sa kanya? Sino na ang maglilinis ng kanyang mga sugat nang walang halong pandidiri? Ang kawalang katarungang ito ay tila isang malaking pader na humaharang sa kanyang paghinga. Ngunit ang pag-ibig niya sa bata ang nagpapanatili sa kanya, nagising sa gitna ng bangungot. Sir Marcos, aalis na po ako.
Ang mahinang bulong ni Feli, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Pero bago po ako lumakad, hayaan ninyo po akong ihanda ang huling gatas ni Joaquim. Alam ko po kung paano niya gusto ang timpla, para hindi na po siya magtantrum mamaya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Esmeralda, ngunit bago pa ito makapagsalita, tumango si Marcos ng hindi lumilingon. Isang huling pagkakataon, isang huling serbisyo, bago ang tuluyang pagpapatalsik. Dahan-dahang naglakad si Feli patungo sa kusina. Ang bawat hakbang niya ay tila may nakataling mabigat na bakal. Ngunit nang malapit na siya sa pantry, napatigil siya. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at mula sa loob ay narinig niya ang mahinang kalansing ng salamin na tumatama sa isa pang salamin. Isang tunog na hindi dapat naririnig sa oras na yon. Sumilip si Feli sa siwang. Doon, nakita niya si Bianca, ang yugto ng lahat ng dumi at ang tapat na tauhan ni Doña Esmeralda. Ang mukha ni Bianca ay seryoso. Walang bakas ng kanyang karaniwang mapanuyang ngiti. May hawak itong isang maliit at madilim na bote. At mula rito ay naglalabas siya ng isang puting pulbos na dahan-dahang ibinubuhos sa baso ng gatas na nakalaan para kay Joaquim. Ang bawat butil ng pulbos na nahuhulog sa gatas ay tila isang lason na direktang pumapatak sa puso ni Feli. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ito na ang sagot. Ito ang dahilan kung bakit si Joaquim ay palaging lalong nagiging lito. Kung bakit ang masiglang bata ay unti-unting nagiging isang anino ng kanyang sarili. Hindi ito sakit. Ito ay isang sadyang pagpatay sa kaisipan ng isang inosenteng bata. Nanginginig ang mga kamay ni Feli habang kinukuha niya ang kanyang lumang cellphone sa bulsa. Kailangan niyang makakuha ng ebidensya. Kailangan niyang ipakita kay Marcos ang katotohanan. Ngunit sa sobrang kaba, ang kanyang siko ay tumama sa isang nakasabit na sandok sa pader. Ang tunog ng bakal na humampas sa semento ay umaling-awngaw sa tahimik na kusina. Tila ba isang kampana na naghuhudyat ng panganib. Agad na lumingon si Bianca. Ang kanyang mga mata ay nanlisik nang makita si Feli sa siwang ng pinto. Mabilis niyang itinago ang bote sa kanyang bulsa at hinarap ang babaeng nakatuklas sa kanyang lihim. "Nandyan ka pala, Feli," ang sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng banta. Lumapit siya kay Feli. Ang bawat hakbang ay tila isang pagtuklaw ng ahas. "Masyado ka talagang mapanghimasok. Hindi mo ba alam na ang mga taong nakakakita ng mga bagay na hindi para sa kanila ay madalas na nawawala sa mapa?" Humarap si Feli ng may tapang na hindi niya alam na taglay niya. "Anong inilalagay mo sa gatas ni Joaquim? Bakit mo ginagawa ito sa bata? Wala siyang kinalaman sa kasamaan ninyo." Tumawa ng mapait si Bianca. "Kasamaan? Tawagin mo itong business, Feli. At ikaw? Ikaw ay isang hadlang na kailangang alisin." Sa gitna ng kanilang paghaharap, narinig ni Feli ang boses ni Doña Esmeralda mula sa sala. Tinatawag si Bianca. Sa isang iglap, kinuha ni Bianca ang baso ng gatas at itinulak ito sa kamay ni Feli. "O heto, ipakita mo kay Marcos ang huling gatas na tinimpla mo para sa anak niya." Ang bulong ni Bianca nang may masamang balak. "At siguraduhin mong malinis ang iyong konsensya kapag uminom ang bata ng lason na hawak mo ngayon." Naiwan si Feli na nakatayo sa gitna ng kusina. Hawak ang baso ng gatas na alam niyang magdadala kay Joaquim sa mas malalim na kadiliman. Sa kanyang harap ay ang pinto patungo sa sala kung saan naghihintay ang amang uod sa kasinungalingan. Kung ibibigay niya ang gatas, magiging bahagi siya ng krimen. Kung tatapon niya ito, wala siyang ebidensya. Ano ang mas matimbang? Ang kaligtasan ng bata o ang sarili niyang kalayaan mula sa bintang? Isang maling galaw at ang buhay ni Joaquim ay tuluyan ng mawawala sa kanyang mga kamay. Habang ang boses ni Doña Esmeralda ay papalapit na sa kusina, naramdaman ni Feli ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Maaari pa bang maligtas ang isang inosente
Kung ang lahat ng saksi ay binabayaran ng ginto, ang bawat patak ng ulan sa bubong ng mansyon ay tila mga palasong tumatama sa marupok na pag-asa ni Feli. Bawat isa ay may dalang hapdi na nabaon sa kanyang sugatang pagkatao. Hawak pa rin ni Feli ang baso ng gatas. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa tindi ng kaba at lamig. Ang puting likido sa loob nito ay tila isang mapayapang lawa, ngunit alam ni Feli na sa ilalim ng kaputiyang iyon ay nagtatago ang isang lason na dahan-dahang pumuputol sa kinabukasan ni Joaquim. Ang bawat hakbang niya patungo sa sala ay tila isang paglakad sa ibabaw ng manipis na bubog. Nakita niya si Marcos sa beranda, nakatayo sa harap ng malalaking bintanang salamin, pinagmamasdan ng hagupit ng bagyo sa labas. Ang kanyang likod ay tila isang pader ng kalungkutan na hindi kayang tibagin ng kahit anong pakiusap. Sa tabi niya, nakaupo si Doña Esmeralda. Dahan-dahang hinihigop ang kanyang tsaa na tila ba ang kaguluhang nangyayari ay isang palabas lamang na nagbibigay sa kanya ng aliw. Sir Marcos, ang paos na tawag ni Feli. Ang kanyang boses ay muntik ng malunod sa dagundong ng kulog sa kalangitan. Lumingon si Marcos. Ang kanyang mga mata ay walang kislap, tila mga uling na nawalan na ng apoy. Ibinigay mo na ba ang gatas kay Joaquim? Sabi ko ay umalis ka na pagkatapos niyan. Sir, pakinggan ninyo po ako. Please. Ang pagsusumamo ni Feli habang idinidikit ang baso sa kanyang dibdib na tila ba ito ay isang kalasag. Huwag ninyong ipainom ito kay Joaquim. Nakita ko po si Bianca sa pantry. May inilagay siyang kung anong pulbos dito. Sir Marcos, nilalason nila ang isipan ng anak ninyo. Sa isang sandali, tumigil ang mundo. Ang tanging naririnig lamang ay ang malakas na pagtibok ng puso ni Feli at ang huni ng hangin sa labas. Nakita niya ang isang bahagyang pagbabago sa mukha ni Marcos, isang munting liwanag ng pagdududa na tila ba handang maniwala sa kanya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Marcos, isang matunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Esmeralda. Tumayo ang matanda. Ang kanyang mga alahas ay lumilikha ng isang nakakaabalang ingay sa katahimikan. Oh, heto na naman tayo sa iyong mga telenovela, Feli. Ang sabi ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na panunodyo. Marcos, anak, tingnan mo ang babaeng ito. Pagkatapos mahuling nagnanakaw ng aking singsing, ngayon naman ay gagawa siya ng kwento para sirain ang pangalan ng ating tapat na yaya. Hindi ba halata? Gusto niyang magmukhang biktima para hindi natin siya tuluyang palayasin. Hindi po ako nagsisinungaling. Ang hiyaw ni Feli, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng umagos, humahalo sa pawis sa kanyang mukha. Sir Marcos, amuyin ninyo ang gatas na ito. May kakaiba itong amoy. Nakita ko si Bianca, may hawak siyang bote. Lumapit si Esmeralda kay Feli. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila sumasakal sa hininga ni Feli. Kung may inilagay man diyan, Feli, hindi kaya ikaw ang naglagay? Hindi ba't ikaw ang huling humawak niyan? Siguro ay gusto mong isisi kay Bianca ang sarili mong kasamaan para magkaroon ka ng dahilan na manatili rito. Napatingin si Feli sa baso. Ang kanyang sariling kamay ang humahawak nito. Ang bitag ay perpekto. Ang bawat salita ni Esmeralda ay tila isang makapal na amog na lumalamon sa katotohanan. Tumingin si Marcos kay Feli at sa pagkakataong ito, ang liwanag ng pagdududa ay napalitan ng isang malalim at madilim na pagkadismaya. Kinuha niya ang baso mula sa kamay ni Feli at walang pag-aalinlangang ibinuhos ang laman nito sa isang paso ng halaman sa tabi niya. I trusted you for a second, Feli. Don't make me regret it. Ang malamig na sabi ni Marcos. Ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan para sa huling pag-asa ni Feli. Umalis ka na. Ngayon din, bago ko patawagin ng mga pulis para kaladkarin ka palabas ng mansyong ito. Hindi na nakapagsalita si Feli.
Ang kanyang katawan ay tila nawalan ng buto, dahan-dahang napaupo sa sahig, habang pinagmamasdan ng puting likidong unti-unting kinakain ng lupa sa paso. Ang katotohanan ay naroon, dahan-dahang nanunuot sa ugat ng halaman, habang ang bata sa itaas ay naghihintay sa kanyang susunod na dosis ng kadiliman. Tumayo si Feli. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto. Ang ulan sa labas ay tila naghihintay sa kanya, handang lamunin ang kanyang maliit at basag na anyo. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Bianca na nakatayo sa itaas ng hagdan. Hawak ang isang bagong baso ng gatas. Isang basong malinis tingnan, ngunit puno ng parehong kamatayan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at ang isang mapanuyang kindat ni Bianca ang naging huling imahe na tumatak sa isipan ni Feli. Sino ang maniniwala sa isang basag na tinig laban sa isang makapangyarihang kasinungalingan? At paano maililigtas ang isang batang ang tanging tagapagtanggol ay itinuring na baliw at magnanakaw? Habang isinasara ni Feli ang dambuhalang pintuan ng mansyon sa kanyang likuran, ang tanging naiwan sa kanyang isipan ay ang imahe ng mga mata ni Joaquim, mga matang nagtatanong kung bakit siya iniwan sa gitna ng mga lobong nagbabalat kayo. Hayop ka! Wala kang utang na loob. Pagkatapos kitang patuluyin sa bahay na ito, papatayin mo pa ako? Ang tili ni Doña Esmeralda ay pumunit sa katahimikan ng mansyon, tila isang matalim na kutsilyong humiwa sa bawat sulok ng marangyang pasilyo. Nakatayo si Feli sa itaas ng hagdan, nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang kanyang lumang bag. Balak sana niyang dumaan sa likod upang hindi na makita ang sinuman, ngunit hinarang siya ng matanda sa tuktok ng mga baitang. Doña Esmeralda, wala po akong ginagawa. Papunta na po ako sa labas. Ang nanginginig na sagot ni Feli. Ang bawat salita niya ay tila isang munting hiling na hindi pinapakinggan ng langit. Ngunit ang matanda ay may ibang plano. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Esmeralda. Isang ngiting tanging si Feli lamang ang nakakakita. Sa isang iglap, hinawakan ni Esmeralda ang braso ni Feli at pilit itong idinikit sa kanyang sariling balikat. At bago pa man makakilos si Feli, ang matanda ay kusa at sadyang bumitiw, itinulak ang sarili pababa sa tatlong baitang ng hagdan. Isang mabigat na kalabog ng katawang humampas sa matigas na kahoy ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang katawan ni Doña Esmeralda ay bumagsak sa sahig. Ang kanyang ulo ay tumama sa kanto ng isang dambuhalang base at ang kanyang mga hiyas ay nagkalat sa paligid, tila mga butil ng luhang kristal. Ma, anong nangyari? Ang sigaw ni Marcos na mabilis na tumakbo mula sa sala. Napatigil si Marcos sa paanan ng hagdan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak nang makita ang kanyang ina na nakahiga sa sahig, hawak ang kanyang dumurugong siko, habang si Feli ay nakatayo sa itaas. Ang mga kamay ay nakataas pa rin sa hangin dahil sa gulat. Sa paningin ni Marcos, ang bawat piraso ng ebidensya ay itinuturo si Feli bilang salarin. Itinulak niya ako, Marcos. Itinulak niya ako dahil nalaman ko ang lahat ng kasamaan niya. Ang paos na iyak ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring hapdi, habang ang isang kamay ay nakaturo kay Feli. Gusto niya akong patayin para hindi ko na siya mapigilan sa pagsira kay Joaquim. Sir Marcos, hindi po totoo yan. Hindi ko po siya hinawakan. Ang hiyaw ni Feli, habang mabilis siyang bumababa sa hagdan upang tumulong. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang malakas na tulak ang ibinigay ni Marcos sa kanya. Tumama ang likod ni Feli sa pader, at ang sakit na naramdaman niya sa kanyang katawan ay wala pa sa kalahati ng sakit na naramdaman niya sa kanyang puso. Tumingin siya kay Marcos at doon niya nakita ang isang lalaking wala nang natitirang bait sa katawan. Ang galit sa mga mata ni Marcos ay tila isang apoy na handang tupukin ang lahat ng pinagsamahan nila. Wala kang kwentang babae. Binigyan kita ng pagkakataon. Binuksan ko ang pinto ng bahay ko para sa'yo.
Ang bulyaw ni Marcos, ang kanyang mga ugat sa liig, ay tila puputok na sa tindi ng galit. Ngunit ano ang ginawa mo? Ninakawan mo kami. Nilason mo ang anak ko. At ngayon, pati ang nanay ko ay sasaktan mo? Isang malakas at maugong na sampal ang muling dumapo sa pisngi ni Feli. Ang lakas nito ay sapat na upang mapaupo siya sa sahig. Ang kanyang paningin ay nagdilim sa isang sandali. At ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagpintig ng kanyang sariling dugo sa kanyang mga tainga. Lumayas ka. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin kahit kailan. Kapag nakita pa kita malapit sa mansyong ito, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo. Ang huling hatol ni Marcos. Kinaladkad ni Marcos si Feli patungo sa dambuhalang pintuan ng mansyon. Walang awa niyang itinulak ang babae palabas sa gitna ng hagupit ng ulan at dilim ng gabi. Ang dambuhalang pinto ay sumara nang may malakas na tunog, tila isang huling hininga ng isang namamatay na pag-asa. Naiwan si Feli sa labas, basang-basa, sugatan ng puso, at walang kahit anong dala, kundi ang pait ng kawalang katarungan. Napatingin siya sa bintana ng silid ni Joaquim sa itaas. Nakita niya ang maliit na anino ng bata na nakadikit sa salamin, pinagmamasdan ang pag-alis ng tanging taong tunay na nagmahal sa kanya. Ang bata ay dahan-dahang itinaas ang kanyang maliit na kamay sa salamin. Tila ba, nagpapaalam sa kanyang tanging liwanag. Habang ang kulog ay muling dumadagundong sa kalangitan ng Manila, napaluhod si Feli sa putikan. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa malamig na tubig ng ulan, at sa bawat patak nito, ang kanyang pananahimik ay unti-unting napapalitan ng isang panibagong lakas. Kung ang kabutihan ay itinuturing na kasamaan sa loob ng mansyong yon, hahanapin niya ang katotohanan sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa kanyang pagtayo, isang tanong ang nanatiling nakatimo sa kanyang isipan, tila isang tinik na ayaw maalis. Paano mo lalabanan ang isang kalaban na handang saktan ang sariling katawan para lamang sirain ka? Sa dulo ng kalsada, isang lumang sasakyan ang dahan-dahang tumigil sa harap ni Feli. Ang liwanag ng headlight nito ay tila isang mata na nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Isang pinto ang bumukas at isang pamilyar na anino ang lumitaw sa gitna ng ulan. Walang mas masakit pa sa pakiramdam na itapon ka na parang basurang ginamit lamang para linisin ang dumi ng iba, habang ang iyong mga kamay ay sugatan pa mula sa pagyakap sa taong nanakit sa iyo. Ang boses na yon sa isipan ni Feli ay tila isang malupit na paalala habang siya ay nakaluhod sa basang semento sa labas ng dambuhalang gate ng Mansyon del Fierro. Ang ulan ay hindi tumitigil sa paghampas sa kanyang payat na katawan. Tila ba nakikidalamhati ang langit sa kanyang sinapit, o baka naman ay pilit na hinuhugasan ng bansa ng pait na iniwan ni Marcos sa kanyang pisngi. Ang bawat patak ng tubig na pumapasok sa kanyang mga mata ay humahalo sa mainit na luha, isang pagsasama ng lamig ng mundo at init ng kanyang puot. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa malaking bahay na tila isang dambuhalang kabaong na ginto. Doon sa itaas, sa bintana ng silid ni Joaquim, ay wala na ang anino ng bata. Ang kadiliman ay tuluyan ng lumamon sa huling liwanag na pinanghahawakan niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Feli ang isang uri ng pagguho sa kanyang kalooban. Hindi lamang dahil nawalan siya ng trabaho, kundi dahil iniwan niya ang isang anghel sa piling ng mga demonyo. Isang lumang sasakyan, isang karag-karag na pampasaherong jeep na tila humihingal sa bawat pag-andar, ang dahan-dahang tumigil sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto sa likod at lumitaw ang isang pamilyar na mukha sa ilalim ng madilim na kalsada. Si Nanay Ising, ang dating punong tagapagluto sa mansyon na bigla na lamang nawala ilang buwan bago dumating si Feli. Feli, Diyos ko, anong ginawa nila sa'yo? Ang sigaw ni Nanay Ising habang mabilis na bumababa at nilalapitan siya. Ang matandang babae ay agad siyang binalot
ng isang tuyong tuwalya. Isang simpleng kilos na nagpadama kay Feli ng init na matagal na niyang hinahanap sa loob ng mansyon. Isinakay ni Nanay Ising si Feli sa jeep at dinala sa isang maliit at siksikang barong-barong sa gilid ng riles ng tren sa kabilang dulo ng lungsod. Doon, sa gitna ng ingay ng mga dumaraang bagon at amoy ng sunog na kahoy, nahanap ni Feli ang kanyang pansamantalang tahanan. Ipinaghain siya ni Nanay Ising ng mainit na sabaw. Ang usok nito ay tila isang banayad na haplos sa kanyang nanunuyong lalamunan. Alam ko ang nararamdaman mo, anak. Ang simula ni Nanay Ising habang nakaupo sila sa maliit na mesa na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Hindi ka ang unang biktima ni Doña Esmeralda. Ang matandang iyon ay parang anay. Dahan-dahang kinakain ang pundasyon ng pamilyang iyon hanggang sa wala nang matira kundi ang kanyang kapangyarihan. Bakit po ninyo alam? Ang tanong ni Feli, ang kanyang boses ay tila isang paos na bulong. Bakit parang sanay na sila sa ganitong uri ng kasamaan? Huminga ng malalim si Nanay Ising. Tumingin siya sa malayo. Tila ba binabasa ang mga nakasulat sa anino ng kanilang munting silid. Nakita ko kung paano nagdusa si Elena, ang yumaong asawa ni Marcos. Akala ng lahat ay namatay siya sa isang malalang sakit sa puso. Pero Feli, nakita ko ang mga bote ng gamot na ibinibigay ni Bianca sa kanya noon. Parehong-pareho sa nakikita mong ibinibigay nila kay Joaquim ngayon. Nanigas ang buong katawan ni Feli. Ang kutsarang hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa mangkok. Lumikha ito ng isang mahinang tunog ng bakal na tumama sa porselana. Ibig ninyong sabihin, pinatay nila ang nanay ni Joaquim? Hindi siya namatay sa sakit, anak. Ang sabi ni Nanay Ising, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Namatay siya sa takot. Pinaniwala siya ni Doña Esmeralda na siya ay baliw, na hindi siya karapat-dapat na maging ina, hanggang sa ang sarili niyang katawan ay sumuko na sa tindi ng stress at lason. At ngayon, ginagawa nila ang parehong bagay sa bata dahil si Joaquim ang tanging hadlang sa ganap na kontrol sa kayamanan ng mga Del Fierro. Isang matinding panginginig ang dumaan sa bawat ugat ni Feli. Hindi lamang ito dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa katotohanang mas malalim pa ang balon ng kasamaan sa mansyong yun kaysa sa kanyang inaasahan. Napatingin siya sa kanyang mga palad. Ang mga palad na may bakas pa ng kagat ni Joaquim. Ang sugat na yon ay hindi lamang tanda ng sakit, kundi isang sumpa at isang pangako. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, ang matigas na sabi ni Feli. Ang kanyang mga mata na kanina lamang ay puno ng luha, ay biglang nagningas ng isang uri ng apoy na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Kung ang katotohanan ay itinago nila sa ilalim ng mga rehas na ginto, kukunin ko iyon. Sisiguraduhin kong malalaman ni Marcos ang tunay na mukha ng kanyang ina, kahit ito pa ang maging mitsa ng aking kamatayan. Tumayo si Feli at lumapit sa maliit na bintana. Mula roon, tanaw niya ang malalayong ilaw ng mga gusali sa Makati, kung saan nakatayo ang mansyon. Sa bawat kidlat na gumuguhit sa kalangitan, tila ba nakikita niya ang mukha ni Joaquim na humihingi ng saklolo. Nanay Ising, may itatanong po ako, ang sabi ni Feli habang nakatingin sa kadiliman. Nasaan ang mga lumang gamit ni Elena? Nasaan ang mga sulat o kahit anong naiwan niya bago siya nawala? Napatigil si Nanay Ising. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa ibabaw ng mesa. Feli, wag mo nang itanoy iyan. Mapanganib ang hinahanap mo. May isang bagay na hindi alam ni Marcos. Isang sikreto tungkol sa gabi ng kamatayan ni Elena na hanggang na ngayon ay nakabaon sa ilalim ng mga puno ng mangga sa likod ng mansyon. Lumingon si Feli. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Anong sikreto po iyon, Nanay Ising? Bago pa makasagot ang matanda, isang malakas na katok ang bumasag sa katahimikan ng kanilang pintuan. Isang katok na hindi humihingi ng pahintulot, kundi isang katok na nag-uutos.
Tila ba ang mga anino ng mansyon ay sinundan sila hanggang sa dulo ng mundong ito. Ang pinakamasakit na uri ng pagnanakaw ay hindi ang pagkuha ng ginto o alahas, kundi ang pag-agaw sa iyong dangal at ang pagpinta sa iyong mukha bilang isang salarin sa harap ng taong tanging pinag-alayan mo ng iyong katapatan. Ang boses ni Feli ay tila isang mahinang hiling na naglalaho sa dilim habang dahan-dahan niyang binubuksan ang pinto ng barong-barong ni Nanay Ising. Isang matanda at hapon na lalaki ang tumambad sa kanila. Si Mang Dumeng, ang dating hardinero ng mga Delfiero na matagal na ring nawala sa serbisyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at ang kanyang hininga ay tila isang mabilis na takbo ng kabayo sa gitna ng kapaguran. Feli, Nanay Ising, kailangan ninyong malaman. Ang paos na sabi ni Mang Domeng habang pilit na kinakalma ang kanyang sarili. Narinig ko sa mga kasamahan ko sa loob, bukas na ang balak ni Doña Esmeralda. Dadalhin na nila si Joaquim sa isang pasilidad sa malayo. At ang masama pa, dinodoble ni Bianca ang dosis ng gamot para siguraduhing hindi magwawala ang bata sa harap ng mga doktor na susuri sa kanya. Nanlamig ang buong pagkatao ni Feli. Ang imahe ni Joaquim na nakaratay, walang laban, at unting nilalason ang kaisipan ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na itinusok sa kanyang puso. Hindi siya makakapayag. Hindi niya kayang manatili sa ligtas na sulok na ito habang ang anghel na kanyang minahal ay unting pinapatay ng sarili nitong pamilya. Kailangan kong bumalik, ang matigas na sabi ni Feli. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Tila isang bakal na dumaan sa apoy at naging matalim. Baliw ka ba, Feli? Ang saway ni Nanay Ising habang hinahawakan ang kanyang braso ng mahigpit. Kapag nahuli ka roon, hindi lang sampal ang aabutin mo. Maaring mabulok ka sa kulungan. Si Marcos, galit na galit siya sa iyo. Hayaan ninyong magalit siya. Ang sagot ni Feli habang dahan-dahang tinatanggal ang kamay ng matanda. Mas pipiliin ko pang mabulok sa rehas na bakal kaysa hayaan ng isang bata na mabulok sa loob ng rehas na ginto na ginawa ng sarili niyang lola. Utang ko ito sa aking anak na nawala. Utang ko ito sa katotohanan. Sa ilalim ng kadiliman ng hating gabi, bumalik si Feli sa Forbes Park. Hindi siya dumaan sa pangunahing gate na binabantayan ng mga gwardyang tila mga estatwa ng bato. Ginamit niya ang maliit at nakatagong lagusan sa likod ng bakod, ang daanang ginagamit ng mga basurero at mga tauhan sa hardin. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga tuyong dahon ay tila isang malakas na tunog sa kanyang mga tainga, ngunit ang kanyang puso ay mas mabilis ang pintig. Naamoy niya ang halimuyak ng mga puno ng mangga sa likod ng mansyon, ang lugar na binanggit ni Nanay Ising na may nakabaong lihim. Ngunit hindi iyon ang kanyang prayoridad ngayon. Ang kanyang layunin ay ang itaas na palapag. Ginamit ni Feli ang lumang hagdanan ng mga giawan sa gilid ng gusali. Dahan-dahan siyang umakyat. Bawat baitang ay lumilikha ng isang mahinang tunog ng kahoy na tila ba nagrereklamo sa kanyang bigat. Nang makarating siya sa bintana ng silid ni Joaquim, nakita niyang hindi ito nakalak. Isang pagkakataon mula sa langit. Pumasok siya sa silid. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ay agad na sumalubong sa kanyang ilong. Tila ba ang kwartong ito ay hindi na silid ng isang bata, kundi isang ward sa ospital. Nakita niya si Joaquim. Ang bata ay nakahiga sa gitna ng kama. Ang kanyang balat ay tila puti ng papel at ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas ngunit walang nakikita. Luto na ang kanyang isipan sa tindi ng dosis na ibinigay ni Bianca. Joaquim, anghel ko. Ang bulong ni Feli habang dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ng bata. Walang reaksyon, walang kislap. Ang tanging naririnig lamang sa loob ng silid ay ang mabigat at hindi regular na paghinga ni Joaquim.
Biglang narinig ni Feli ang tunog ng papalapit na mga yabag sa pasilyo. Ang tunog ng mga takong na tumatama sa marmol ay tila isang mabilis na tibok ng orasan na naghuhudyat ng panganib. Ang boses ni Doña Esmeralda ay naririnig na, kausap si Bianca. Siguraduhin mong wala siyang malay hanggang sa makarating tayo sa pasilidad, Bianca. Ayaw kong magkaroon ng eksena sa harap ng mga abogado. Ang sabi ng matanda, ang boses ay puno ng kapangyarihan at kawalang puso. Walang mapagtatagwan sa loob ng silid. Ang tanging kanlungan ay ang ilalim ng dambuhalang kama ni Joaquim. Mabilis na gumapang si Feli. Idinikit ang kanyang katawan sa malamig at maalikabok na sahig sa ilalim ng kama. Pinigilan niya ang kanyang hininga. Itinakip ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig upang hindi marinig ang bawat mabilis na pintig ng kanyang puso. Bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit sa sahig. Tila isang mahabang daliri na naghahanap sa kanya. Nakita ni Feli ang mga mamahaling sapatos ni Doña Esmeralda na pumasok sa loob, sinusundan ng mga puting sapatos ni Bianca. Tumigil ang mga sapatos sa tabi mismo ng kama. Napakalinaw ng bawat salita. Tila ba ibinubulong ito sa mismong tainga ni Feli. Tingnan mo siya, Bianca, ang sabi ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay tila may halong tuwa. Parang isang anghel na natutulog. Sino ang maniniwalang ang batang ito ang susi sa lahat ng yaman ni Marcos? Sa susunod na buwan, ang trust fund ay mapapasa akin na at ang batang ito ay magiging isang alaala na lamang ng nakaraan. Paano si Marcos, Donya? Ang tanong ni Bianca. Mukhang nagsisimula na siyang magduda. Kanina ay nakita ko siyang tinitingnan ang mga lumang gamot ni Elena. Naramdaman ni Feli ang paghigpit ng kanyang dibdib. Si Marcos ay nagdududa na. May pag-asa pa ba? Hayaan mo siya. Ang sagot ni Esmeralda nang may kasamang mapait na tawa. Gagawa tayo ng paraan para maniwala siyang lalong lumalala ang sakit ng anak niya. At kung kailangang gamitin ang huling alas natin, gagawin natin. Biglang lumuhod si Bianca upang kunin ang nahulog na takip ng bote ng gamot. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang bumaba, papalapit sa gilid ng kama. Napapikit si Feli, ang kanyang buong katawan ay nanigas. Sa isang segundo, ang mga mata ni Bianca ay tumingin sa ilalim ng kama. Napatigil si Bianca. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagiging seryoso tungo sa isang uri ng gulat na mabilis ding napalitan ng isang mapanuyang ngiti. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang boses ni Marcos ay umalingaw-ngaw mula sa labas ng silid. Ma? Bianca? Anong ginagawa ninyo sa silid ng anak ko sa ganitong oras? Ang katotohanan ay tila isang sugat na pilit ibinabaon sa limot. Ngunit kahit gaano mo ito takpan ng mamahaling tela at bango ng kasinungalingan, kusa itong kumikirot sa gitna ng katahimikan. Ang bawat tibok ng puso ni Feliz sa ilalim ng kama ay tila isang dambuhalang tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang buong pagkatao. Nakikita niya ang bawat alikabok na sumasayaw sa ilalim ng madilim na espasyo, kasabay ng bawat mabigat na hakbang ni Marcos na tila ba nanginginig ang buong sahig. Ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa malamig na semento, pilit na pinipigilan ang anumang tunog na maaaring maging mitsa ng kanyang kapahamakan. Anong ginagawa ninyo rito sa ganitong oras, Ma? Bianca? Ang ulit ni Marcos, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa at pagod. Sabi ninyo ay kailangan ni Joaquim ng katahimikan, pero bakit tila may komosyon dito? Narinig ni Feli ang marahang pagtikhim ni Doña Esmeralda. Anak, huwag kang masyadong praning. Chine-check lang ni Bianca ang vitals ng bata. Napansin kasi naming medyo mainit siya kanina. Bilang lola, hindi ako mapakali hanggat hindi ko nasisiguradong maayos ang kalagayan ng aking apo. Mainit? O baka naman masyadong marami ang ibinibigay ninyong gamot sa kanya? Ang ganti ni Marcos. Nakita ni Feli mula sa kanyang pinagtataguan ang pagpihit ng mga sapatos ni Marcos patungo sa lamesa kung saan nakalagay
Ang mga bote ng gamot. Bakit parang mas mabilis maubos ang mga ito kaysa sa nakasaad sa reseta? Marcos, are you questioning my care for my own grandson? Ang boses ni Esmeralda ay naging matalim, puno ng awtoridad, na pilit na sumusupil sa anumang pag-aalinlangan ng anak. Bianca is a professional. Ginagawa niya ang lahat para hindi magdusa si Joaquim. Kung gusto mong sisihin ang sinuman, sisihin mo ang babaeng pinalayas natin. Siya ang sumira sa balanse ng batang ito. Habang nagtatalo ang mag-ina, ang kamay ni Feli ay dahan-dahang gumalaw sa dilim. Sa kanyang pag-atras upang lalong magtago, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang kakaibang bagay sa ilalim ng mga floorboard. Isang nakausling bahagi ng kahoy na tila ba sadyang hindi nakalapat. Sa tindi ng kaba, dahan-dahan niyang hinila ang bahaging iyon. Doon, sa isang maliit na espasyo sa ilalim ng sahig, ay may isang lumang kwaderno na nakabalot sa kupas na tela. Ito na kaya ang binabanggit ni Nanay Ising, ang diary ng nakaraan? Mapagod na ako sa mga palusot. Ang sabi ni Marcos, ang kanyang boses ay tila isang pagod na hininga. Bukas, kakausapin ko ang isang bagong doktor mula sa labas. Gusto ko ng second opinion. Ngayon, lumabas na kayo. Gusto kong makasama ang anak ko ng mag-isa. Narinig ni Feli ang marahas na pagbuntong hininga ni Doña Esmeralda bago ang tunog ng kanyang mga takong ay unti-unting lumayo patungo sa pinto. Sumunod si Bianca. Ngunit bago ito tuluyang lumabas, tumigil ang kanyang mga sapatos sa tapat ng kama. Naramdaman ni Feli ang isang malamig na presensya. Tila ba ang tingin ni Bianca ay tumatagos sa kutsyon. Pagkatapos ng ilang segundong tila isang taon sa tagal, narinig na ang tunog ng pagsara ng pinto. Naiwan si Marcos na nakaupo sa tabi ni Joaquim. Ang tunog ng kanyang mahinang paghikbi ay ang tanging bumasag sa katahimikan ng silid. Ang bawat hagulhol niya ay tila isang taga sa puso ni Feli. Gusto niyang lumabas, gusto niyang yakapin ang amang ito at ipakita ang kwadernong hawak niya, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Naghintay si Feli hanggang sa makatulog si Marcos sa pagkakaupo sa silya. Dahan-dahan siyang gumapang palabas, bit-bit ang mahiwagang kwaderno. Ang bawat kilos niya ay tila isang anino na sumasayaw sa dilim. Nang makalabas siya sa bintana at makarating sa ligtas na bahagi ng hardin, tumakbo siya patungo sa lumang imbakan ng mga gamit sa hardin. Ang imbakan na matagal nang inabandona. Sa loob ng imbakan, sa ilalim ng maliit na liwanag ng kanyang lumang cellphone, binuksan ni Feli ang kwaderno. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay na tila nanginginig. Mga salitang isinulat sa gitna ng matinding takot at pait. Ito ang sulat ni Elena, ang yumaong asawa ni Marcos. Marcos, kung mababasa mo ito, maaaring wala na ako. Hindi ako baliw. Ang mga gamot na ibinibigay ni Mama Esmeralda. Unti-unti nitong pinapatay ang aking isipan. Sinusubukan kong lumaban para sa ating anak, pero parang nilalamon ako ng dilim. Huwag mong hahayaan na gawin nila ito kay Joaquim. Tumulo ang mga luha ni Feli, basang-basa ang mga pahina ng diary. Ang ebidensyang ito ay sapat na upang pabagsakin ang kuta ni Doña Esmeralda. Ngunit sa gitna ng kanyang pagbabasa, naramdaman ni Feli ang isang biglaang pagbabago sa hangin sa loob ng madilim na imbakan. Ang tunog ng isang tuyong kahoy na nabali sa labas ay nagpatayo ng balahibo ni Feli. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa dilim ng pintuan, isang dambuhalang anino ang nakatayo. Ang hugis nito ay tila isang banta mula sa hukay. Bago pa man makasigaw si Feli, isang malamig at matigas na kamay ang biglang pumatong sa kanyang balikat. Ang hawak nito ay mahigpit, tila isang bakal na kumpit na hindi hahayaang makatakas ang biktima. Ang katotohanan ay hindi kailanman nananatiling nakabaon. Ito ay tila isang binhi na kahit gaano mo itago sa ilalim ng lupa, kusa itong sisibol at wawasak sa sementadong kasinungalingang itinayo mo sa ibabaw nito. Napatigil ang paghinga ni Feli. Ang malamig na kamay na nakapatong sa kanyang balikat
ay tila nagpadaloy ng kuryente sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang tadyang. Sa dilim ng imbakan, ang liwanag mula sa labas ay gumuhit sa isang pamilyar na mukha. Feli, anong ginagawa mo rito? Ang paos at galit na bulong ni Marcos. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa dilim, puno ng pagkalito at puot. Sabi ko ay, huwag ka nang babalik. Gusto mo ba talagang ipatawag ko ang mga pulis? Sir Marcos, please, pakinggan ninyo po ako. Ang nanginginig na pagsusumamo ni Feli. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa lumang kwaderno. Tila ba ito ang tanging bagay na nagpoprotekta sa kanya mula sa kamatayan? Hindi po ako narito para magnakaw. Narito po ako para ibigay ang katotohanang matagal nang ipinagkait sa inyo. Katotohanan, pagkatapos mong saktan ng nanay ko, pagkatapos mong lasunin ang anak ko, ang boses ni Marcos ay tila isang kulog na pilit na pinipigilan. Hinawakan niya ang braso ni Feli. Ang kanyang hawak ay mahigpit, puno ng pait na nabaon sa kanyang puso mula pa noong mamatay ang kanyang asawa. Tingnan ninyo po ito, sir. Ang hiyaw ni Feli sa isang pabulong na paraan. Ipinakita niya ang kwaderno sa tapat ng mukha ni Marcos. Ang diary po ito ni Ma'am Elena. Natagpuan ko po ito sa ilalim ng floorboard sa silid ni Joaquim. Sir, hindi po baliw ang asawa ninyo. Hindi po siya namatay sa sakit. Napatigil si Marcos. Ang pangalang Elena ay tila isang mahiwagang salita na nagpatahimik sa kanyang galit. Dahan-dahan niyang binitiwan ang braso ni Feli. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kupas na tela ng kwaderno. Kinuha niya ito nang nanginginig ang mga kamay. Sa ilalim ng liwanag ng kanyang sariling cellphone, binuksan ni Marcos ang unang pahina. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang tinig mula sa hukay. Ang sulat kamay ni Elena, ang mga pabilog na titik na kabisado ni Marcos, ay tila sumasakal sa kanyang hininga. Habang binabasa niya ang mga huling salita ng kanyang asawa tungkol sa lason na ibinibigay ni Doña Esmeralda, ang mukha ni Marcos ay tila nawalan ng kulay. Ang bawat luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay humahalik sa papel, tila ba humihingi ng tawad sa matagal na pagkabulag. Ma, paanong nagawa ni Mama ito? Ang bulong ni Marcos, ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal. Pinatay niya ang asawa ko. At ngayon, ang anak ko naman. Sa sandaling iyon, ang pait at pagsisisi ay bumalot sa puso ni Marcos. Tumingin siya kay Feli, ang babaeng sinampal niya, ang babaeng itinaboy niya sa gitna ng bagyo. Nakita niya ang bawat sugat at pasa sa mukha nito, ang bawat bakas ng sakripisyo na ginawa nito para sa kanyang anak. Ang hiya na naramdaman ni Marcos ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Feli, patawarin mo ako. Ang tanging nasabi ni Marcos habang dahan-dahan niyang iniaabot ang kamay sa pisngi ni Feli. Ngunit mabilis ding binawi ito dahil sa pakiramdam na hindi siya karapat-dapat na humawak sa babaeng ito. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena ng security at ang malakas na tahol ng mga aso sa paligid ng mansyon. Ang mga ilaw ng flashlight ay nagsimulang gumuhit sa madilim na hardin, tila mga mata ng halimaw na naghahanap ng biktima. Nandyan na sila! Ang boses ni Bianca mula sa malayo, kausap ang mga gwardya. Siguraduhin ninyong mahuhuli ang magnanakaw na yon. Doña Esmeralda wants her dead or alive. Naging mabilis ang mga pangyayari. Hinawakan ni Marcos ang kamay ni Feli. Isang mahigpit at matatag na hawak na tila nagsasabing hindi na niya ito hahayaang mabitawan muli. Huwag kang bibitiw, Feli. Dito tayo sa likod ng mga puno ng mangga. May alam akong lagusan patungo sa kalsada. Habang tumatakbo sila sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Feli ang init ng kamay ni Marcos. Sa gitna ng takot at panganib, isang kakaibang pakiramdam, kilig, ang gumuhit sa kanyang puso, isang pag-asang sa dulo ng madilim na pasilyong ito ay may liwanag na naghihintay.
Ngunit ang bawat yabag ng mga guwardiya ay papalapit ng papalapit. Nakarating sila sa dulo ng bakod, ngunit ang dambuhalang pintuan ng exit ay nakakandado. Ang mga flashlight ng mga guwardiya ay nakatutok na sa kanilang kinaroroonan. Ang liwanag ay tila bumulag sa kanila. "Huli kayo!" Ang sigaw ni Bianca habang lumilitaw sa gitna ng mga guwardiya. May hawak na baril at isang mapanuyang ngiti. "Marcos, anak, bakit mo tinutulungan ang magnanakaw na iyan? Ibigay mo sa akin ang kwadernong yan bago pa lumala ang lahat." Tumayo si Marcos sa harap ni Feli, ginamit ang kanyang sariling katawan bilang kalasag. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na espada nang magsalita siya. "Subukan mong humakbang, Bianca, at sisiguraduhin kong hindi ka na makakaalis sa bahay na ito ng buhay." Ngunit sa likod ni Bianca, lumitaw ang isang anyo na tila ba galing sa kailaliman ng lupa. Si Doña Esmeralda, hawak ang isang matalim na gunting sa hardin, ay dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan ni Joaquim na ngayon ay karga ng isa pang tauhan sa anino. "Ibigay mo sa akin ang kwadernong yan, Marcos, o sisiguraduhin kong hindi nagigising ang iyong anak para makita ang bukas." Ang boses ni Doña Esmeralda ay tila isang malamig na hanging galing sa kailaliman ng lupa. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng pagiging isang lola. Nakatayo siya sa gitna ng madilim na hardin. Ang anino ng malalaking puno ng mangga ay tila mga dambuhalang kamay na handang lamunin ang lahat. Sa likuran niya, hawak ng isang matipunong gwardiya ang walang malay na si Joaquim, habang ang matalim na gunting sa hardin ay dahan-dahang itinatapat ni Esmeralda sa manipis na leeg ng bata. Naramdaman ni Feli ang mabilis na paglamig ng kanyang dugo. Ang bawat butil ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay tila mga karayom na nabaon sa kanyang balat, ngunit ang hapdi sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang bagyo. Ang bata, ang anghel na tanging nagbigay sa kanya ng dahilan para lumaban, ay kasalukuyang ginagawang pain ng sarili nitong lola. Ang bawat mabilis na paghinga ni Feli ay may kasamang panalangin, isang pakiusap sa langit na huwag hayaang dumanak ang dugo ng isang inosente. "Ma, bitawan mo siya." Ang hiyaw ni Marcos. Ang kanyang boses ay puno ng pait at takot. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa diary ni Elena, na tila ba ito ang tanging armas na mayroon siya laban sa kadiliman. "Pinasa ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa mo kay Elena. Paanong nagawa mong pumatay para sa pera? Paanong nagawa mong ituring na basura ang sarili mong apo?" Isang matunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Esmeralda. Isang tawang walang kinalaman sa saya, kundi puno ng lason. "Pera? Hindi lang ito tungkol sa pera, Marcos. Ito ay tungkol sa kapangyarihan at ang dangal ng mga Del Fiero. Ang asawa mo ay isang mahinang nilalang na sisira sa ating reputasyon. At ang anak mo ay isang sumpa na hindi ko hahayaang maging mukha ng pamilyang ito. Kung kailangang dumanak ang dugo para manatiling malinis ang ating pangalan, gagawin ko." "Nababaliw ka na, Ma," ang sabi ni Marcos, habang dahan-dahan siyang humahakbang pasulong. Pilit na ginagamit ang kanyang katawan bilang kalasag para kay Feli. "Ibigay mo si Joaquim sa akin. Ngayon din, isang hakbang pa, Marcos, at itutusok ko ito sa kanya." Ang banta ni Esmeralda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. "Ibigay mo ang kwaderno kay Bianca. Sunugin natin ang huling piraso ng kasinungalingan ni Elena, at pagkatapos ay aalis tayo rito na tila walang nangyari. Magiging maayos ang lahat, anak. Babalik tayo sa dati." Tumingin si Marcos kay Feli. Sa gitna ng dilim at panganib, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Marcos ang katapatan at ang walang hanggang pagmamahal ni Feli para sa kanyang anak, isang pag-ibig na mas malakas pa sa ugnayan ng dugo. Sa sandaling iyon, alam na ni Marcos ang dapat niyang gawin. Dahan-dahan niyang iniabot ang diary kay Bianca
na nakatayo sa kanyang tabi. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. "Huwag, Sir Marcos, huwag!" Ang sigaw ni Feli. Ang kanyang boses ay tila isang basag na hiling. Iyan lang ang tanging paraan para mabigyan ng katarungan si Ma'am Elena. "Huwag ninyong hayaang manalo ang kasamaan." Ngunit hindi nakinig si Marcos. Nang makuha ni Bianca ang diary, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Mabilis niyang kinuha ang isang lighter mula sa kanyang bulsa at sinilaban ang mga pahina ng nakaraan. Ang apoy ay dahan-dahang lumamon sa mga huling salita ni Elena. Ang usok nito ay humalo sa malamig na hangin ng gabi. "Ayan, Marcos, wala na ang ebidensya," ang sabi ni Esmeralda, habang dahan-dahang ibinibigay si Joaquim sa gwardiya upang ilayo. "Ngayon, tapusin na natin ang usapang ito. Bianca, tawagan mo ang mental facility. Sabihin mong handa na ang pasyente." Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, isang mahinang tunog ang narinig mula sa bulsa ni Feli. Ang kanyang lumang cellphone, na kanina palihim na naka-on sa gitna ng kaguluhan, ay may maliit na pulang ilaw na kumukurap, isang live stream. Ang bawat salitang binitawan ni Esmeralda, ang bawat pag-amin sa pagpaslang kay Elena, at ang banta sa buhay ni Joaquim ay napanood na ng libu-libong tao sa social media sa tulong ng mga koneksyon ni Nanay Ising sa labas. Napatigil si Doña Esmeralda nang marinig ang tunog ng papalapit na mga sirena, hindi lamang ng security, kundi ng mga pulis na kanina pa tinawagan ni Mang Domeng sa labas ng gate. Ang liwanag ng mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang gumuhit sa mga pader ng mansyon. Tila ba ang langit ay nagpadala ng kanyang sariling kidlat para parusahan ang makasalanan. "Anong ginawa mo?" Ang galit na tanong ni Esmeralda kay Feli, habang ang gunting sa kanyang kamay ay nanginginig na sa takot. Tumingala si Feli. Ang kanyang mukha ay puno ng banal na galit. "Ang katotohanan ay hindi nasusunog ng apoy, Doña Esmeralda. Ang boses ng isang inang pinatay mo ay mas malakas pa sa anumang usok." Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na sumugod si Marcos upang agawin si Joaquim mula sa gwardiya, habang si Bianca ay pilit na tumatakas patungo sa kadiliman. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, isang putok ang umalingaw-ngaw sa paligid. Isang babala mula sa mga awtoridad na pumasok na sa loob ng hardin. Nabitawan ni Esmeralda ang gunting, ang tunog nito sa semento ay tila isang huling hininga ng kanyang kapangyarihan. Napaluhod ang matanda. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila naging mga kadena na nagpabigat sa kanyang pagkatao. Ngunit habang papalapit ang mga pulis, biglang bumukas ang mga mata ni Joaquim. Ang bata ay tumingin kay Feli at sa gitna ng kanyang lito at takot, isang salita ang lumabas sa kanyang mga labi na nagpatigil sa mundo ni Feli. "Nanay." Ang salitang yon ay tila isang banayad na ihip ng hangin na nagpatahimik sa buong mundo. Hindi ito sigaw, hindi rin ito malakas, ngunit ang bawat titik nito ay tila isang dambuhalang martilyong dumurog sa huling pader ng katahimikan sa Mansion del Fierro. Sa loob ng maraming taon, ang boses ni Joaquim ay tila isang ibon na nakapiit sa madilim na hawla. Ngunit sa harap ng katarungan at sa bisig ni Feli, muli itong natutong lumipad. Napatigil si Marcos. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang bawat butil ng luhang kanina pa nagbabadyang pumatak ay tuluyan ng umagos sa kanyang pisngi. Ang kanyang anak, ang batang itinuring ng mundo na sira at sumpa, ay nagsalita. At hindi ang pangalan niya ang binigkas nito, kundi ang pangalan ng babaeng itinuring niyang hamak na katulong. Sa sandaling iyon, ang selos ay hindi nanahan sa puso ni Marcos. Tanging isang malalim na pasasalamat at hiya ang namayani. "Nanay, nandito na ako, Joaquim. Hindi ka na muling iiwan ni Nanay." Ang bulong ni Feli habang dahan-dahan niyang kinukuha ang bata mula sa mga kamay ni Marcos.
Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanginginig na katawan ni Joaquim. Ang bawat haplos ni Feli sa likod ng bata ay tila isang gamot na humihilom sa mga sugat na idinulot ng lason at takot. Ngunit sa gitna ng milagrong ito, ang kadiliman ay pilit pa ring kumakapit. Si Doña Esmeralda, na ngayon ay pinalilibutan na ng mga pulis, ay nagmistulang isang halimaw na nasugatan. Ang kanyang buhok na laging maayos ay gulo-gulo na, at ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila mga kadenang nagpapabigat sa kanyang bawat galaw. Mga hangal, naniniwala kayo sa batang yan? Isang baliw na katulong at isang batang may sira sa isip. Ang hiyaw ni Esmeralda, ang kanyang boses ay puno ng pait, tila isang lason na pilit na ibinubuga sa hangin. Marcos, anak, huwag kang magpadala sa kanila. Ako ang nag-iisa mong kakampi. Ako ang nagprotekta sa dangal ng pamilyang ito. Lumapit si Marcos sa kanyang ina. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang mabigat na pasya na bumabali sa ugnayan ng dugo. Tumigil siya sa tapat ni Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait na mas matindi pa sa anumang galit. Dangal ma, ang pumatay ng manugang at lasunin ang sariling apo ay dangal para sa iyo? Ang malamig na tanong ni Marcos. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinakita sa ina ang libu-libong komento sa livestream na kanina pa kumakalat. Ang buong mundo ay nakasaksi sa tunay mong anyo. Wala ka ng dangal na ititira, ma. Ang tanging natitira sa iyo ay ang rehas na bakal na nararapat para sa mga katulad mo. Isang malakas na tunog ng bakal na nagtatama ang umalingaw-ngaw sa hardin nang ilagay ng mga pulis ang posas sa mga kamay ni Doña Esmeralda. Ang matanda ay nagpumiglas, sumisigaw ng mga malulupit na salita, ngunit ang bawat hiyaw niya ay tila nilalamon lamang ng ingay ng ulan. Sa kabilang dako, nakita ni Feli si Bianca na pilit na gumagapang sa ilalim ng mga halaman. Sinusubukang tumakas patungo sa madilim na bahagi ng bakod. Huwag ninyong hayaang makatakas si Bianca, ang sigaw ni Feli. Ngunit bago pa man makakilos ang mga pulis, isang mabilis na anino ang sumugod mula sa dilim. Si Mang Dumeng, ang dating hardinero, ay humarang sa daraanan ni Bianca. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang lumang flashlight at ang liwanag nito ay tumama ng diretso sa mukha ng yugtong yaya. Tapos na ang laro mo, Bianca. Ang sabi ni Mang Domeng, ang kanyang boses ay puno ng katarungang matagal nang ipinagkait. Ang mga bote ng laso na itinago mo sa ilalim ng mga puno ng mangga. Nahanap na namin. Wala ka nang matatakbuhan. Habang kinakaladkad palayo ang mga salarin, ang Mansyon del Fierro ay dahan-dahang nabalot ng isang kakaibang katahimikan. Isang katahimikang hindi na nakakatakot, kundi puno ng pag-asa. Tumingin si Marcos kay Feli. Nakita niya ang babaeng basang-basa sa ulan, sugatan ng pisngi. Ngunit ang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal para sa kanyang anak. Dahan-dahang lumuhod si Marcos sa putikan sa harap ni Feli. Ang kanyang pagyuko ay tila isang pagsuko sa lahat ng kanyang pagkakamali. Feli, hindi sapat ang salitang patawad. Binigyan mo ng boses ang anak ko. Binigyan mo ng buhay ang bahay na ito. Hayaan mo akong bumawi sa iyo. Hayaan mo akong maging amang karapat-dapat para kay Joaquim. Tumingala si Feli sa langit. Ang ulan ay dahan-dahan nang tumitila at sa gitna ng makapal na ulap, isang maliit na silahis ng buwan ang nagsimulang sumilip. Ngunit bago siya makasagot, naramdaman ni Feli ang pagigpit ng hawak ni Joaquim sa kanyang leeg. Ang bata ay muling bumulong, isang pangungusap na nagpadurog sa huling hibla ng katatagan ni Feli. Nanay, wag alis. Hindi sapat ang 1,000 sorry para tahiin ang mga punit-punit na bahagi ng aking pagkatao, Sir Marcos. Ang bawat sampal mo ay tila isang tatak na habambuhay kong dadalhin, at ang bawat salitang mapait ay tila lason na mas matindi pa sa ibinigay ninyo kay Joaquim. Ang boses ni Feli ay tila isang malamig na agos ng tubig
sa gitna ng sikat ng araw na dahan-dahang sumisilip sa mga bintana ng Mansion del Fiero. Umaga na. Ang bagyo ay lumipas na, iniwan ang mga basang dahon at sirang sanga sa hardin. Ngunit ang pinsalang naiwan sa loob ng bahay ay mas malalim pa sa anumang pinsala ng kalikasan. Nakatayo si Feli sa gitna ng sala, suot ang kanyang lumang damit, bitbit ang bag na tila mas magaan na ngayon dahil wala na ang bigat ng lihim na kanyang itinatago. Nakatayo sa kanyang harap si Marcos. Ang kanyang hitsura ay tila isang taong galing sa isang mahabang digmaan. Ang kanyang mga mata ay lubog. Ang kanyang polo ay may mantsa ng putik. At ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Feli. Ang dambuhalang kristal na chandelier sa itaas ay kumikinang, ngunit ang bawat liwanag nito ay tila nagpapaalala lamang kay Marcos ng bawat pagkakataong pinili niyang magbulag-bulagan. Feli, pakiusap, huwag muna ngayon. Ang pagsusumamo ni Marcos, ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka. Kailangan ka ni Joaquim. Kagabi pa siya tumatawag sa'yo. Ang mga doktor, sinasabi nilang kailangan niya ng pamilyar na mukha para tuluyang mawala ang epekto ng mga gamot sa kanyang katawan. Pamilyar na mukha? Ang mapait na tanong ni Feli. Tiningnan niya si Marcos ng diretso sa mga mata. Ako ba ang pamilyar na mukha o ang babaeng itinuring ninyong magnanakaw at baliw? Sir Marcos, hindi ako ang pamilya ni Joaquim. Ako ay isang hamak na labandera lamang na ginamit ninyo para linisin ang dumi ng inyong pangalan. Sa labas, narinig ang tunog ng papalapit na sasakyan ng mga awtoridad. Hindi ito para kay Feli, kundi para sa huling imbestigasyon. Mula sa itaas ng hagdan, bumaba si Mang Dumeng at Nanay Ising. Bit-bit ang mga plastik na bag na naglalaman ng mga bote ng gamot na nahanap nila sa ilalim ng mga puno ng mangga. Ang bawat bote ay may label ng isang botika na matagal na palang pinatatakbo ng mga tauhan ni Esmeralda. Sir Marcos, nahanap na po namin ang lahat, ang sabi ni Nanay Ising. Ang kanyang boses ay puno ng katarungan. Hindi lang ito tungkol kay Joaquim, pati ang mga labi ng yumaong si Elena. May mga bakas din ng lason sa kanyang mga lumang gamit na itinago ni Doña Esmeralda sa bodega. Ang katarungan ay dahan-dahan nang gumagapang pabalik sa bahay na ito. Isang matunog na pagbagsak ng silya ang narinig mula sa kusina nang mabitawan ni Marcos ang kanyang hawak. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na tuluyan ng lumunod sa kanyang huling depensa. Napaluhod si Marcos sa harap ni Feli. Ang kanyang noo ay idinikit sa malamig na marmol. Isuko ko na ang lahat, Feli. Ang mansyong ito, ang yaman. Lahat ng ito ay walang halaga kung ang kapalit ay ang buhay ng asawa ko at ang kaisipan ng anak ko. Ang hikbi ni Marcos. Ang bawat patak ng kanyang luha sa sahig ay tila isang panalangin ng pagsisisi. Huwag kang umalis dahil kailangan kita. Umalis ka dahil ito ang nararapat, pero pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan na kaya kitang protektahan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid sa itaas. Lumitaw si Joaquim, dahan-dahang naglalakad. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang batang usa na nag-aaral pa lamang tumayo. Nang makita niya si Feli sa ibaba, ang kanyang mukha ay nagliwanag na tila isang umaga pagkatapos ng mahabang gabi. Nay, laro, tayo. Ang mahinang sabi ni Joaquim. Naramdaman ni Feli ang paglambot ng kanyang puso. Ang galit na kanina lamang ay tila isang nagniningas na apoy ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim na awa at pagmamahal. Paano niya tatalikuran ang batang ito? Paano niya iiwan ang isang anghel na binuo niya mula sa pagkawasak? Ngunit bago pa man makasagot si Feli, isang mabilis na anino ang dumaan sa bintana. Ang tunog ng mabilis na pag-arangkada ng isang sasakyan sa labas ay bumasag sa katahimikan. Si Bianca. Nakatakas si Bianca mula sa mga gwardya at ngayon ay mabilis na tumatakas, bit-bit ang huling dokumento na maaaring magligtas kay Doña Esmeralda sa korte. Hindi siya pwedeng makatakas.
Ang sigaw ni Mang Dumeng. Tumingin si Feli kay Marcos. Ang desisyon ay nasa kanyang mga kamay. Mananatili ba siya sa tabi ni Joaquim para sa kaligtasan nito? O sasama siya sa pagtugis kay Bianca para masiguradong ang katarungan ay tuluyang makakamit? Ang bawat segundo ay tila isang mabilis na pagtakbo ng orasan na naghuhudyat ng isang bagong panganib. Ang bawat peklat sa aking balat ay tila isang mapa ng mga bagyong aking pinagdaanan. Ngunit ang pinakamalalim na sugat ay hindi yaong nakikita ng mata, kundi ang mga bakas ng pagtatraidor na nakaukit sa aking kaluluwa. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa sahig ng Mansyon del Fierro. Tila ba pilit nitong hinahanap ang bawat sulok na dati ay balot ng kadiliman at lihim. Ngunit sa labas ng dambuhalang gate, ang ingay ng mabilis na pag-arangkada ng sasakyan ni Bianca ay tila isang huling hininga ng isang masamang panaginip. Hawak ni Bianca ang isang kulay kahel na folder, ang huling piraso ng ebidensya na naglalaman ng mga pirmadong dokumento ni Doña Esmeralda tungkol sa paglilipat ng pondo mula sa trust fund ni Joaquim patungo sa mga dummy account sa ibang bansa. Sir Marcos, ang mga dokumento, ang hiyaw ni Mang Domeng habang mabilis na tumatakbo patungo sa kalsada. Napatayo si Marcos mula sa kanyang pagkakaluhod. Ang kanyang mga mata, na kanina lamang ay puno ng pagsisisi, ay biglang nagningas ng isang matinding determinasyon. Tiningnan niya si Feli, ang babaeng nagligtas sa kanyang anak. At pagkatapos ay kay Joaquim na nakatayo sa itaas ng hagdan. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang mahina at uod na amang sunod-sunuran sa kanyang ina. Siya na ang haligi na handang gumuho para lamang protektahan ang kanyang pamilya. Feli, bantayan mo si Joaquim. Huwag mong hahayaang lumabas siya ng bahay. Ang mabilis na utos ni Marcos. Hindi na siya naghintay ng sagot. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang sariling sasakyan. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng garahe ay tila isang hudyat ng huling laban. Sa loob ng bahay, mabilis na binuhat ni Feli si Joaquim at dinala ito sa loob ng silid-aklatan, ang pinakaligtas na bahagi ng mansyon. Naramdaman ni Feli ang mabilis na pagtibok ng puso ng bata sa kanyang dibdib. Huwag kang matatakot, anak. Narito si nanay. Walang mananakit sa'yo. Ang bulong ni Feli habang dahan-dahang hinahaplos ang likod ni Joaquim. Ang bata ay isiniksik ang kanyang mukha sa liig ni Feli. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa damit ng babae na tila ba ito ang kanyang tanging salbabida sa gitna ng malawak na karagatan. Sa kalsada, ang habulan ay tila isang sayaw ng kamatayan. Si Bianca sa kanyang taranta ay hindi napansin ang paparating na truck ng basura sa kanto. Ang tunog ng pagkiskis ng gulong sa semento ay tila isang matalim na hiyaw na bumasag sa katahimikan ng Forbes Park. Ang sasakyan ni Bianca ay sumalpok sa isang dambuhalang puno ng fire tree, nagresulta sa pagtilapon ng mga dokumento sa paligid, tila mga puting ibon na nawalan ng pakpak. Nakarating si Marcos sa pinangyarihan ng aksidente. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan. Ang kanyang bawat hakbang ay tila may bigat ng katarungan. Nakita niya si Bianca na pilit na gumagapang palabas ng wasak na sasakyan. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo at alikabok. Ngunit ang kanyang mga kamay ay pilit pa ring inaabot ang folder. Tapos na, Bianca? Ang malamig na sabi ni Marcos. Pinulot niya ang folder at tiningnan ang laman nito. Doon, nakita niya ang bawat pirma, ang bawat petsa, at ang bawat lason na itinanim ng kanyang ina at ni Bianca sa loob ng maraming taon. Ang perang ninakaw ninyo ay maibabalik, pero ang buhay na sinira ninyo, iyan ang pagbabayaran ninyo habang buhay. Narinig ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis. Sa pagkakataong ito, wala nang takas. Si Bianca ay dahan-dahang isinakay sa ambulansya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at hiya, habang pinagmamasdan ng mga kapitbahay na nagsisimula ng maglabasan at kumuha ng litrato. Ang dangal na pilit na iningatan ni Doña Esmeralda ay tuluyan ng naging abo sa harap ng buong mundo.
Bumalik si Marcos sa mansyon pagkalipas ng ilang oras. Ang kanyang pagpasok sa loob ng bahay ay tila isang pagbabalik ng isang bagong tao. Nakita niya si Feli at Joaquim sa sala. Ang bata ay mahimbing nang natutulog sa kandungan ni Feli. Ang kanyang mukha ay payapa na sa wakas. Lumapit si Marcos at dahan-dahang naupo sa sahig sa tabi ng silya ni Feli. Ang distansya sa pagitan nila ay tila hindi na kasing lawak ng dati. Feli, wala na si Bianca. Ang mga dokumento ay nasa kamay na ng mga abogado. Ang nanay ko, hindi na siya makakalabas ng kulungan sa tindi ng mga ebidensya. Tumingin si Feli sa bintana kung saan ang mga puno ng mangga ay dahan-dahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Sir Marcos, ang katarungan ay nakamit na natin. Pero ang sugat sa puso ni Joaquim at ang sugat sa puso ninyo, hindi iyon basta-basta maghihilom ng mga papel at kaso. Alam ko, ang sagot ni Marcos habang tinitingnan ng kanyang sariling mga palad. Kaya nga gusto kong humingi ng isa pang pagkakataon, hindi bilang amo mo, kundi bilang isang taong gustong bumawi. Feli, huwag kang umalis. Hindi dahil kailangan ka ni Joaquim, kundi dahil ikaw ang liwanag na nagligtas sa aming dalawa mula sa kadiliman. Gusto kong matutong magmahal muli at gusto kong ikaw ang magturo sa akin kung paano. Naramdaman ni Feli ang isang kakaibang init sa kanyang pisngi. Hindi mula sa sampal, kundi mula sa isang damdamin, kilig, na matagal na niyang ibinaon. Tumingin siya kay Joaquim at pagkatapos ay kay Marcos. Nakita niya ang katapatan sa mga mata ng lalaki. Isang katapatang dumaan sa apoy ng pagdurusa. Magsimula tayo sa simula, Sir Marcos. Ang mahinang sagot ni Feli. Ang isang maliit na ngiti ay dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Pero sa pagkakataong ito, wala nang sikreto. Wala nang rehas na ginto. Tanging katotohanan lang at pagmamahal. Sa labas, ang araw ay tuluyan ng sumikat, nagbibigay ng bagong kulay sa Mansyon del Fierro. Ang mga anino ng nakaraan ay dahan-dahang naglalaho, habang ang tunog ng mahinang paghinga ni Joaquim ay tila isang himig ng bagong simula. Ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagpapakulong sa iyong mga kaaway, kundi ang pagyakap sa taong dati ay naging mitsa ng iyong mga luha, ngunit ngayon ay naging kanlungan ng iyong mga pangarap. Ang Mansyon del Fierro ay hindi na ang dambuhalang kabaong na ginto na kinatatakutan ni Feli noong unang araw niyang tumapak dito. Ang bawat sulok na dati ay amoy lason at takot ay napalitan na ng amoy ng sariwang bulaklak at bagong timplang kape. Wala na ang mga anino ni Doña Esmeralda at Bianca. Tanging ang malinis na hangin ng umaga ang dahan-dahang humahaplos sa mga kurtinang seda na ngayon ay laging nakabukas upang papasukin ang liwanag. Nakatayo si Feli sa balkonahe. Pinagmamasdan si Joaquim na naglalaro sa damuhan kasama si Mang Domeng. Ang bata ay tumatawa. Isang tunog na tila mga kristal na nagtatama, puno ng buhay at kagalakan. Hindi na siya ang nanginginig na bata sa dilim. Ang bawat hakbang ni Joaquim ay tila isang pasasalamat sa kalayaang matagal na ipinagkait sa kanya. He's getting better every day, isn't he? Ang narinig ni Feli na boses mula sa kanyang likuran. Hindi na kailangang lumingon ni Feli para malaman kung sino yon. Ang bango ng pamilyar na pabango ni Marcos at ang init ng kanyang presensya ay sapat na para pabilisin ang tibok ng puso ni Feli. Dahan-dahang lumapit si Marcos at tumayo sa tabi niya. Ang kanilang mga balikat ay bahagyang nagkakaugnay. Salamat sa iyo, Sir Marcos, ang mahinang sagot ni Feli. Kung hindi ninyo binigyan ng tsansa ang katotohanan, baka hanggang na ngayon ay nakakulong pa rin tayo sa kasinungalingan. Humarap si Marcos kay Feli. Ang kanyang mga mata ay wala na ang pait ng nakaraan. Feli, please, stop calling me sir. I don't want to be your boss anymore. I want to be the man who stands by your side, the man who protects you as much as you protected my son. Naramdaman ni Feli ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang dahan-dahang paghawak ni Marcos sa kanyang kamay
ay tila isang kuryenteng nagpadaloy ng pag-asa sa kanyang buong katawan. Ang mga daliri ni Marcos ay dahan-dahang humaplos sa peklat ng kagat ni Joaquim sa braso ni Feli. Ang peklat na dati ay tanda ng sakit, ngunit ngayon ay simbolo ng kanilang ugnayan. Marcos. Ang unang pagkakataong binigkas ni Feli ang pangalan nito nang walang anumang titulo. Ang bawat titik ay tila isang matamis na awit sa pandinig ng lalaki. Feli, alam kong marami akong kailangang patunayan. Ang bulong ni Marcos habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha sa mukha ni Feli. Ang sampal na ibinigay ko sa iyo noon, habang buhay kong pagsisisihan yon. Pero hayaan mong gamitin ko ang natitirang bahagi ng buhay ko para haplusin ang bawat bahagi ng iyong pagkatao na sinaktan ko. Dahan-dahang isinandal ni Feli ang kanyang ulo sa balikat ni Marcos. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakailang. Ito ay puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin pa. Sa ibaba, tumingin si Joaquim sa kanila at kumaway. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng matamis na ngiti. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang liham ang dumating sa pintuan ng mansyon. Isang liham na may selyo ng korte at galing sa kulungan kung nasaan si Doña Esmeralda. Ang bawat sulat sa sobre ay tila nanginginig. Tila ba ang kamay na sumulat nito ay puno ng huling pait ng isang natalong reyna. Kinuha ni Marcos ang liham at binasa ito ng tahimik. Ang kanyang mukha ay bahagyang namutla at ang kanyang mga kamay ay muling nanginginig. Tiningnan niya si Feli at doon niya nalaman na ang huling laban para sa kanilang kapayapaan ay hindi pa pala tuluyang natatapos. Ano yon, Marcos? Ang tanong ni Feli. Ang kaba ay muling gumagapang sa kanyang dibdib. Hinihiling ni Mama na makita si Joaquim sa huling pagkakataon bago ang hatol sa kanya. Ang sagot ni Marcos, ang kanyang boses ay tila isang paos na bulong. Sinasabi niyang may isang huling lihim siyang kailangang sabihin tungkol sa iyong tunay na pamilya. Feli. Napatigil si Feli. Ang kanyang mundo ay tila muling uminog ng mabilis. Ang lihim tungkol sa kanyang sariling nakaraan. Ang mga magulang na matagal na niyang inakalang nawala na. Paanong nalaman ni Doña Esmeralda ang tungkol sa kanya? Ang bawat sagot ay tila nakatago sa loob ng madilim na selda ng matanda. At ang tanging paraan para malaman ang katotohanan ay ang harapin ang halimaw na minsan nang sumira sa kanyang buhay. Ang huling pagdalaw sa piitan ay tila isang paglalakad sa gitna ng mga alaala ng pait. Bawat hakbang ay may kasamang bigat ng nakaraan na dahan-dahang naglalaho sa bawat paghinga ng kasalukuyan. Nakatayo si Feli sa harap ng makapal na salamin sa loob ng selda. Sa kabilang panig, nakaupo si Doña Esmeralda. Wala na ang dambuhalang mga hiyas sa kanyang leeg. Wala na ang bango ng mamahaling pabango. At wala na ang tingin na tila ba siya ang may-ari ng buong mundo. Ang matanda ay nagmukhang isang tuyong dahon na handa ng liparin ng hangin sa anumang sandali. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lason, ay tila mga balon na lamang ng kawalan. Rosa! Ang unang salitang lumabas sa mga labi ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng tuyong kahoy. Napatigil si Feli. Ang pangalang Rosa ay ang pangalan ng kanyang ina. Isang babaeng namatay sa hirap at sakit noong siya ay bata pa. Paanong nalaman ninyo ang pangalan ng nanay ko? Ang tanong ni Feli. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit may bahid ng kuryosidad. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Esmeralda. Si Rosa. Siya ang pinakatapat kong tauhan bago ka pa isilang. Pero dahil sa takot ko na malaman niya ang mga transaksyong ginagawa ko noon, pinalayas ko siya. Itinulak ko siya sa isang kasalanang hindi niya ginawa, tulad ng nangyari sa'yo. Hindi ko inakalang ang anak niya ang babalik balang araw upang gibain ang toring itinayo ko sa ibabaw ng kanyang mga luha. Karma, ikaw ang naging kapalit ng lahat, Feli. Naramdaman ni Feli ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib.
Para bang ang matagal ng tanong na bumabagabag sa kanya ay sa wakas ay nagkaroon ng sagot. Ang bawat hirap na dinanas niya at ng kanyang ina ay tila nagkaroon ng kahulugan, isang katotohanang matagal nang nakabaon, ngunit ngayon ay tuluyan ng nahayag. Hindi siya nagpunta sa mansyon para lamang magtrabaho. Siya ay ipinadala ng tadhana para tapusin ang isang siklo ng kasamaan. Tumingin si Feli sa matanda ng may halong awa, hindi galit. Tapos na po, Doña Esmeralda, ang mahinang sabi ni Feli. Ang katarungan para sa nanay ko, para kay Elena, at para sa amin ni Joaquim ay nakamit na. Hindi ko kayo kailangang sumpain dahil ang sarili ninyong konsensya ang siyang magsisilbing habambuhay ninyong bilangguan. Tumayo si Feli at dahan-dahang naglakad palabas. Iniwan ng matanda sa gitna ng katahimikan at pagsisisi. Sa labas ng piitan, naghihintay si Marcos at si Joaquim sa tabi ng kanilang sasakyan. Nang makita ni Joaquim si Feli, mabilis itong tumakbo at yumakap sa kanyang binti. Ang kanyang tawa ay tila isang himig ng tagumpay. Lumipas ang isang taon. Ang Mansion del Fierro ay naging isang tahanan na puno ng buhay. Si Nanay Ising at Mang Dumeng ay nananatiling bahagi ng pamilya, hindi bilang mga utusan, kundi bilang mga pinagkakatiwalaang kasama sa buhay. Si Joaquim ay pumapasok na sa isang regular na paaralan at ang kanyang bawat nanay na tawag kay Feli ay tila isang bituin na nagbibigay liwanag sa bawat gabi. Isang hapon, habang nakaupo sina Feli at Marcos sa beranda, pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa Batangas, sa kanilang bagong bahay na malayo sa ingay ng lungsod. Dahan-dahang hinawakan ni Marcos ang kamay ni Feli. Ang kanilang mga daliri ay naglapat, tila isang pangako na hindi na kailanman muling magwawalay. Nahanap mo na ba ang kapayapaang hinahanap mo, Feli? Ang tanong ni Marcos, habang ang kanyang tingin ay nakatitig sa mapayapang dagat. Tumingin si Feli sa kanyang asawa, at pagkatapos ay kay Joaquim na naglalaro sa buhanginan. Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa yaman o sa paghihiganti, Marcos. Matatagpuan ito sa pagpapatawad sa sarili at sa pagtanggap na ang bawat sugat ay bahagi lamang ng ating paglalakbay patungo sa tunay na pag-ibig. Isang matamis at mahabang halik ang pinagsaluhan ng dalawa sa ilalim ng kulay kahel na kalangitan. Ang bawat pait ng kahapon ay tuluyan ng nalunod sa tamis ng kasalukuyan. Ang kwento ng Ang Lihim sa Likod ng Mga Rehas na Ginto ay nagtapos hindi sa isang marangyang kasal, kundi sa isang simpleng pamilyang binuo ng katotohanan, sakripisyo at walang hanggang pag-asa. At doon, sa gitna ng haplos ng hangin at init ng kanilang pagsasama, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng isang tahanang binuo ng katapatan. Maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling sandali ng ating kwento. Sa bawat salitang aking isinulat, tila ba kasama ko rin kayong lumuha, nagalit, at sa huli ay huminga ng maluwag. Ang pagsasabuhay sa karakter ni Feli ay hindi naging madali para sa akin bilang inyong manunulat. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang mga sandaling kailangang lunukin ni Feli ang lahat ng pait at kawalang katarungan sa loob ng mansyon. Ang pakiramdam na ikaw ay maliit at walang boses laban sa dambuhalang pader ng pera at kapangyarihan. Nanikip ang aking dibdib sa bawat sampal na tinanggap niya dahil alam kong sa totoong buhay, marami ang mga tulad ni Feli na tahimik na nagdurusa. Ang kwentong ito ay hango sa mga damdaming madalas nating itago. Ang takot na hindi pakinggan at ang pag-asang balang araw ay darating din ng katarungan. Nais kong ipaalala sa inyo na ang katotohanan ay tila isang maliit na buto na itinanim sa madilim na lupa. Maaring matagalan ang paglaki nito at pilitin itong tabunan ng semento. Ngunit sa huli, kusa itong sisibol upang masilayan ang sikat ng araw. Ang pag-ibig at pagsasakripisyo ay ang tanging liwanag na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Bago tayo tuluyang magpaalam sa mundo ni Feli, Marcos at Joaquim,
May isang tanong na nais kong iwanan sa inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Feli, kakayanin mo rin bang magpatawad sa taong nagnakaw ng iyong dangal at sumira sa iyong pangalan? O naniniwala ka ba na ang tunay na katarungan ay makakamit lamang sa pamamagitan ng paniningil sa bawat pagkakamaling nagawa? Sana ay nag-iwan ang nobelang ito ng isang munting apoy ng pag-asa sa inyong mga kalooban. Kung naantig ang inyong mga puso, huwag ninyong kalimutang ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat komento ninyo ay nagsisilbing inspirasyon para sa akin na patuloy na lumikha ng mga kwentong kapupulutan ng aral. I-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong maabot na mga pusong nangangailangan ng paghilom. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng ating mga buhay, pagpalain tayong lahat ng may kapal